Madali bang umutang sa Cebuana Lhuillier? O isa ba itong loan option na mas magandang iwasan kung hindi ka ready? So today, pag-uusapan natin ang Cebuana Lhuillier Loan, isa sa mga pinakakilalang micro-lending services sa Pilipinas. Kilala sila sa pawn shop services, pero ngayon, meron na rin silang loan products para sa mga nangangailangan ng mabilis na cash. Ang claim nila, madaling application, mabilis na approval, at accessible kahit para sa mga walang traditional bank account. Pero ang tanong, worth it ba talaga siya o may mga catch na dapat mong malaman bago ka mag-apply? So paano ba gumagana ang Cebuana Lhuillier Loan? May dalawang pangunahing options dito, microloan at OFW loan. Yung microloan, ito yung para sa mga local borrowers. Usually, small amounts lang ito na pwede mong hiramin and designed siya for short-term needs like emergency expenses, bills, o negosyo na kailangan ng dagdag puhunan. Yung OFW loan naman, nakafocus sa mga overseas Filipino workers. Mas mataas yung possible loan amount dito at mas structured yung repayment terms since nakabase siya sa income ng OFW. Ang process generally involves application, online o sa branch, submission of valid IDs at requirements, credit evaluation, approval at release ng funds. Ang pinaka-selling point nila is accessibility. Kahit hindi ka banked, pwede kang mag-apply basta pasok ka sa requirements nila. Simulan natin sa pros. Una, madaling access. Maraming branches ang Cebuana, so hindi ka mahihirapan mag-apply or mag-inquire. Pangalawa, fast processing. Kung complete ka sa requirements, mabilis din ang approval compared sa traditional banks. Pangatlo, flexible options. May microloan para sa small needs at OFW loan para sa mas malalaking financial requirements. Ngayon, let's go to the cons. Kasi dito nagiging important ang decision mo. Una, interest rates and fees. Usually, mas mataas ito kumpara sa banks. So kahit maliit ang hiniram mo, pwede lumaki ang total babayaran mo over time. Pangalawa, strict repayment discipline needed. Kapag hindi ka nakabayad on time, may penalties talaga. So kailangan very responsible ka sa due dates. Pangatlo, loan amount limitations. Yung microloans, hindi ganun kalaki. So kung malaking kapital ang kailangan mo, baka hindi siya sapat. At panghuli, approval is not guaranteed. Kahit accessible siya, may evaluation pa rin. Hindi automatic na approved lahat ng applicants. Ngayon, tignan natin yung sinasabi ng mga real users online. May mga users na nagsasabi na okay ang Cebuana Lhuillier loan, lalo na sa emergency situations. Sabi nila, mabilis talaga yung proseso at hindi sila nahirapan mag-apply kumpara sa banks. Pero meron din mga negative feedback. Yung iba, nagulat sa total repayment amount dahil sa interest and fees. Parang yung akala nilang maliit na utang, lumalaki pagdating sa kabayaran. May ilan din na nagsabi na kailangan talaga ng strict financial discipline kasi kapag na-late ka, mabilis tumataas ang penalties. So overall, mixed ang feedback. Helpful siya, pero dapat alam mo talaga yung pinapasok mo. So, worth it ba ang Cebuana Lhuillier loan? Honestly, yes, pero situational siya. Maganda siya kung emergency at wala kang ibang option. Pero kung may mas mababang interest kang mahahanap, mas okay doon. Hindi siya scam, pero hindi rin siya easy money. Kailangan mo talagang maging responsible borrower. Don't forget to like and subscribe for more honest reviews.